Masinalakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Angel po siya ang Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine. Good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang value show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Music, Matchable Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot. A proud member of MBC Media Group. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:02. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Huwebes, 4 ng Hunyo 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Bureau of Customs nakapagtala ng 11.3 billion revenue surplus sa first quarter ng taon. Anti-dynasty bill lusot na sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara. Senator Win Gatchalian tumatayong acting Senate President. Senator Cheese ipinagtanggol ang naging desisyon na nagresulta ng pagbabago ng liderato ng Senado. Pagdinig ng Blue Ribbon sa flood control scandal ipinagpaliban sa Lunes pero sabi ni Cayetano, tuloy. Malawak ang paglilinis ikinakasa sa Metro Manila para bawas baha ngayong tagulan. 3 sasakyan nagkarambola sa Batangas, 7 katao patay. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa pangalan ni Katunying Anthony Taberna, ako po Kisas Habson. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Sinimulan ng Bureau of Customs ang taon ng may surplus na 11.3 billion pesos hanggang nitong 2 ng Hunyo dahil sa pinatupad na mahigpit na assessment at mas mahusay na koleksyon upang mapaabot ang bagong target nito na 1 trilyon para sa isang taon ayon kay Customs Commissioner.
Ariel Nepomuceno, natamo nila ang mataas na surplus sa harap ng mas mahigpit na pagsusuri sa deklarasyon kabilang ang classification at dami of volume. Sa datos ng Bureau of Treasury, ang koleksyon ng BOC ay tumaas ng 6.4%, 325.7 billion sa unang 4 na buwan ng taon mula sa 306.1 billion sa katulad na panahon noong nakaraang taon. Para lamang sa Abril, ang koleksyon ng BOC ay lumago ng 15.5%. Inaasahan naman ni Commissioner Nepomuceno na magpapatuloy ang mataas na surplus sa buwan ng Mayo sa harap ng inilunsad nilang Information Technology Solutions bago ang rollout ng Customs Processing System. Aprobado na sa third and final reading ng House of Representatives ang panukalang ipagbawal ang political dynasty sa bansa. Sa botong 267 pabor, 20 tutol, 7 ang nag-abstain na pumasa ang House Bill number 839 o 69 o ang Anti-Political Dynasty Act sa huling pagbasa. Sa ilalim ng panukala, bawal ang mag-asawa at magkamag-anak hanggang second degree of consanguinity at affinity na sabay na tumakbo o humawak ng elective post. Inatasan din ng mga kandidato na magsumite ng affidavit tungkol sa kanilang family ties na maaaring lumabag sa anti-dynasty rule. Samantala, nananawagan naman ang mga mambabatas sa Senado na agad ding ipasa ang kanilang bersyon para tuluyang maisabatas ang panukala na matagal nang nakabinbin dahil sa kakulangan ng suporta sa Kongreso na dominado ng mga political family. Bagamat matagal na nakasaad sa 1987 Constitution ang pagbabawal sa political dynasties, nananatili naman na kailangan ang enabling law para ito ay ganap na maipatupad. Ayun, aba. So pasado na sa Pasado na. third and final reading yan, Yes. Kisses. So kailangan ng himayin muna. Mahimay muna yung laman yan, kung ano laman. Tapos syempre ipapasa yan sa Senado. Kaya lang, ang Senado ay nagkakagulo pa. hindi pa maaasikaso ng Senado yan. 6:07 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo, amin na po. Wag rin kayo, gising na. Nag-take over na bilang Senate President pro tempore at bilang acting Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Ito'y makaraang sorpresang dumalo sa plenary session si Senator Cheese Escudero at lumipat mula sa majority patungo ng minority block kahapon. Dahil dito natapos na rin ang 2 araw na kawalan ng sesyon bunsod ng pagboboykot ng majority. Nagkaroon na rin ng quorum at natuloy na ang plenary session kahapon na sinundan ng pagpapalit ng mga bagong pwesto sa Senado. At dahil sa pangyayari, iba na ang majority, iba na ulit ang minority. Ay, pero antabayan na natin mamaya kasi darating daw si Senador Alan Peter Cayetano at siya pa But rin may session pa ang ba? Senate President. Wala naman na session Pero mamaya. may memo siya Na? manatiling bukas ang Senado. Kaya lang wala na session eh. Pwedeng bukas, pwede silang pumasok doon. Siguro kung may mga meeting sila, pwede siguro. Pero sa plenary wala na. Wala nang sesyon. At ang tanong ngayon dyan ay, nako, yan ang babantayan natin. Mukhang mas ma-action ngayon ha? Itong parang para tayong naka-series sa Senateflix. Oo. Na episode 1, kailan ba yung... nagsimula nung May 13. nung nakaraang nung May 13. Ay, oo. So anong episode na tayo ngayon? Hindi ko na alam. Bilangin nga natin 'yan. Para nga yung pang episode 4 na yata ngayon. Para nga yung episode 5. serye sa prime time, Oo. Monday to Friday, wala lang Sinusubay- Sabado at Linggo. Oo. Di ba? Sinusubaybayan. Ang inaasahan ngayon ay ang inaabangan ngayon paano ngayon yung mga empleyado ng Senado, at mga opisyal ng Senado, pati Sergeant at Arms pinalitan. Oo. Pati Senate Secretary pinalitan. Nako. At saka yung Blue Ribbon mamaya. Oo, Sinong yan. susundin? Ayan, oo. Magkakaroon kaya ng Senate Blue Ribbon Committee hearing mamaya. Naku po, inang. Dahil doon sa dating majority ay si Senator Rodante Marcoleta ang chairman. Hindi si Senador Pia.
Senador Pia. Oo. Tapos itong ngayon ay si Senator Erwin Tulfo. Nako. Kapanapanabik ang mga pangyayari. Samantala, inalmahan ni Senate President Alan Cayetano ang pinakabagong galaw sa loob ng Senado. Ito na nga, para kay Cayetano, illegal ang naturang takeover at ginit niya na nananatili siyang lehitimong Pangulo ng Senado. Sa kanyang Facebook Live, binigyan din ni Cayetano na hindi maaaring maghalal ng bagong Senate President ang minorya hanggang hindi ito umaabot sa kinakailangang bilang na hindi bababa sa 13 senador. So wala pong ground para magkaroon ng acting president. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. I warned everyone about this from day one. We warned everyone yesterday when we explained the use of the parliamentary tool of not having a quorum. And kaninang tanghali habang kausap Po bahagi ng pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano. Alas 6:11 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Sabi ni Yuel, ito raw ay season 2 na. Oo, season 2. Tama nga naman. Ang season 1 ay nung May 13. Nung palitan liderato. unang palitan ni Senate President Alan Peter Cayetano, si Senator Tito Soto. Tito Soto na nasundan ng putukan, maaksyon. Yan, may putukan 'yon. Takbuhan, putukan. Tapos may itinakas, may nagtakas. Ayan. May nagpuslit papasok, may nagpuslit palabas kay meron pa Senator yan. Bato de la Rosa. May kasunod pa yan. May nag-iyakan, Ayan, may nagmahalan. Ayan, diba? may kumpleto pala, may Kumpleto, drama. May kumpleto. action, may drama. Tapos may away na may sigawan. at na sabi, hindi nyo man lang kami kinumusta. Ayan. May 11 nagsimula. Ayun, 11, hindi May 13. 13 na yung 13 na yung action, yung action. putukan. Tapos ngayon, ito ngayon ay season 2 na. Season 2, ang sa bagong Netflix. liderato ulit. Ayan, yung nangyari kahapon. Samantala, pinagtanggol naman ni Senator Cheese Escudero ang kanyang biglaang pagdalo sa plenary session ng Senado kahapon na naging dahilan para makabuo ng quorum at maituloy ang sesyon sa gitna ng umiinting na issue ng liderato sa mataas na kapulungan. Ayon kay Escudero, ang kanyang hakbang ay hindi batay sa politika kundi sa tungkulin na mapanatiling gumagana ang Senado sa harap ng umiinit na tensyon sa liderato ng Senado. Dito talaga napuntusan yung yung kabila yung grupo ni Senator Cayetano yung hindi nila pagdalo sa sesyon. Doon sila napuntusan Giniin ni Escudero na naging untenable and unacceptable ang sitwasyon sa Senado dahil sa matinding political divisions na anya'y nakakaapekto na sa kakayahan ng institusyon na gampanan ang mandato nito. Binigyang diin ni Escudero na ang kanyang pagpasok sa sesyon ay hindi indikasyon ng pagsuporta sa alinmang paksyon dahil wala siyang kinikilingan. Anumang grupo at ang kanyang paninindigan ay para sa Senado at sa tungkulin niya sa publiko. Pero hindi, mawalang galang Senator Cheese. Meron andun ka dati sa kabila Ayan, nung magpalitan nga ng pwesto andun ka sa kabila. Ayan, andun ka sa panig ni Senator Cheese. Mas maganda pa nga kung nakonsensya ako di ba? Dapat ganun na lang pahayag. Nakonsensya ako para sa mga kababayan natin kaya pumasok na ako. Na hindi na nakakaganap ng tungkulin ang Senado. Yun, ganun. Ito, dahil sa pagpunta niya, ituturing na siya ngayon na parte na nung dating kabila. Minority na ngayon ay nagiging majority na. At tama itong ginawa na ito ni Senator Cheese dahil nga hindi na nagfa-function ang Senate Hindi na pumapasok hindi na pumapasok ang majority. Hindi na nakakagalaw. May mga naapektuhan ng mga panukalang batas na dapat nilang talakayin. Kaya ang tanong ngayon may susunod pa ba kay Senator Cheese? Baka. Di ba kasi sabi ni Senator Tulfo, dalawa daw yan? Dalawa daw yan Meron daw isa na kaya lang may request. Ay, ganun? May request na ulo.
Ulo, kailangan daw may isang ulo na pagulungin bago siya kumbabila. Parang Kilala mo na ba yan? may hint Gusto mo na ba ng ako. clue? Gusto mo ba ng clue? Tao ito, tao. Oo. Anong tao yan? At gabinete, ulo ng isang taga-gabinete. Cabinet secretary ang gustong pagulungin bago siya lumipat. Kaya nga. Abangan ang mga susunod na kabanata. Samantala, iniurong naman sa Lunes, June 8, ang nakatakdasa ng pagpapatuloy ng flood control probe ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw. Ayon kay Senador Erwin Tulfo na siyang bagong chairman ng komite, kapalit ni Senador Pia Cayetano, ito'y para mabigyan ng sapat na oras ang committee members na maghanda ng gagawing pagsisiyasat. Git ni Senador Erwin, lahat ng senador, mayorya man o minorya ay magiging miyembro ng Blue Ribbon Committee para maiwasan ang mga espekulasyon na may nangyayaring hokus-pokus. Sa hiwalay na pahayag na ninindigan naman si Senador Alan Peter Cayetano, tuloy ang pagdinig at mamaya yan 10:00 ng umaga. Yun, talaga naman. Maaksyon, kapanapanawik ang mga susunod na kabanata. Susunod! Tito Boy! Aba, para naman daw maibang balita, meron palang gagawing malawakang clean up and declogging drive sa Metro Manila. Naku, ito ang kailangan natin. Lalo pat eto na, nagkakasunod-sunod na ng mga pag-ulan at may mga bagyo tayong may mga papasok yata ng PAR na mga sama ng panahon na maaring maging hudyat ng pagsisimula ng tagulan. Iyan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. 6:17. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang informasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium.
Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako bilib. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa iyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Magada morning! Ano bang araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo ha. Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Sama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:22 ang ating oras, tuloy ang ACS Balita. Maglulunsad ang pamahalaan ng malawakang cleanup and declogging drive sa Metro Manila para mabawasan ang matinding pagbaha at paghahanda ngayong panahon ng tagulan. Kasunod ito ng naging pulong ni Executive Secretary Ralph Recto kasama ang mga opisyal ng Department of Transportation, MMDA, DPWH and DOLE. Kabilang sa mga tinalakay ang pagdideploy ng mga manggagawa sa ilalim ng tulong panghanabuhay sa ating mga disadvantaged displaced workers o TUPAD program para tumulong sa paglilinis ng drainage systems at mga kritikal na daluyan ng tubig. Ayon kay Recto, habang tinutugunan ng problema sa pagbaha, ay makatutulong din ito para mabigyan ng trabaho ang libu-libong Pilipino. Sa ngayon ay isinasapinal pa ang kabuang bilang ng TUPAD workers na idideploy para sa naturang massive cleanup drive at nakikipag-ugnayan na rin ang mga nabanggit na ahensya sa mga LGUs upang matiyak na ang maayos na implementasyon ng programa. Samantala, malagim na balita, 7 ang nasawi habang 2 sugatan sa karambolan ng 3 sasakyan sa San Juan, Batangas. Batay sa police report, sangkot sa karambola ang isang tricycle, isang SUV at isang coaster bus. Meron tayong video niya na. Lumabas sa investigasyon na nag-overtake ang SUV sa coaster bus sa bahagi ng barangay Abunga dahilan upang mabangga niya ang tricycle. Sa lakas ng impact, tumilapon na ang mga pasahero ng tricycle at nasagasaan naman ng coaster bus. Dead on the spot ang 4 na mga biktima habang 3 naman ang dead on arrival sa ospital. Patuloy ang Ilan sakay ng investigasyon. tricycle? Mukhang sakay lahat ng tricycle, yes, yung patay. Kasi may parang sidecar tapos angkas eh. At lahat yun tumilapon. Nako po, yeah. At patuloy po ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang aksidente. Ito pala yung video. Makikita mo dyan sa video na yan. Ayun, kita mo. So yung SUV ang kumabila ng linya. Ito, ayun, yung puting SUV. Ayun, sinalpok yung tricycle driver. Tapos nasagasaan ng bus. Nitong bus na to, yung mga tumalsik sa sa side niya. Sus Mario Josep. Ano kaya nangyari? Ano ba yan? Umo-overtake ba yung... Umo-overtake si SUV. Hindi. Wala. Ang layo nung yun. Ang layo nung sinusundan niya nung SUV. Ayan, tinan mo. Sinusundan niya itong coaster eh. Hindi. Nasa, ayan, tinan mo yung puti, yung SUV. Ayan, Ayun, gumit na siya. Napunta na siya sa kabilang lane. Ayun. Pero may ino-overtaken to eh. Wala, malayo eh. Malayo yung nasa unahan niya. Baka may pupunta. Ano kaya nangyari? Nakatulog ba yung driver? Grabe. Yun ang matindi yan, ano? Ayan, inulit pa. Inulit natin yung video. Ayan,
Oh, nasa lane siya. Nasa Nasa lane. unahan. Oh, nasa lane. Ayan, tinan mo, unti-unti siyang napunta sa kabilang lane. Sumalubong sa kabilang lane itong SUV at sinalpok niya yung tricycle. Ay, nako. Ilan lahat ang Ito ang patay, 2 ang sugatan at may minor de edad. talaga naman. Alas 6:25 ang ating oras. Masantos siya kabuasan at sa kayo namin nagbangon kila. Pinagtibay ng mga lider ng Kongreso ang isang resolusyon ng pagpuri o pagpupugay kay House Speaker Faustino Boyit D. III na naglalarawan dito bilang stable o matatag, collaborative at may layuning pamumuno. Sa House Resolution number 1093, sinabi ni na House Majority Leader Sandro Marcos at House Minority Leader Marcelino Libanan na ang pamumuno ni D sa Kamara ay dumating sa tinawag nilang kritikal na sandali para sa institusyon. Binigyang din pa sa resolusyon ang pamumuno ni Speaker Boyit D ay nagbigay daan sa Kamara upang mapanatili ang momentum nito sa lehislatura at tiwala ng publiko. Layunin ng HR o House Resolution number 1093 na bigyan ng formal na commendation si Speaker D para sa kanyang stable, collaborative and purposely stewardship sa Kamara sa unang regular session ng 20th Congress. Samantala, nabigo ang Pilipinas na makuha ang non-permanent seat sa United Nations Security Council para sa 2027-2028 term matapos na manaig ang Kyrgyzstan sa botong ng UN General Assembly. Sa ika-4 na round ng voting, nakakuha ang Kyrgyzstan ng 142 boto, lampas sa kinakailangang two-third majority, habang ang Pilipinas ay nakakuha lamang ng 49 na boto. Sa mga naunang round ng botohan, nananatili na mas mataas ang nakuha ng Kyrgyzstan sa bawat round, habang hindi rin nakalusot ang Pilipinas sa kinakailangang 128 boto para makuha ang upuan para sa Asia Pacific Group. Ang eleksyon ay bahagi ng pagpili sa 5 non-permanent member ng 15-seat Security Council para sa susunod na 2 taon, kung saan napili rin ang Austria, Portugal, Trinidad, ang Tobago at ang Zimbabwe. Samantala, arangkada na sa Agosto ang konstruksyon ng malalaking farm-to-market roads sa ilalim ng major agricultural programs ng Department of Agriculture. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, kabilang dito ang mga farm-to-market project para sa coffee farms sa Sultan Kudarat, mega food hub sa Clark, Pampanga at mega cold storage sa buong bansa. Mula sa kabuang 33 billion sa 2026 farm to market road budget, nasa 2 billion ang nakalaan para sa Sultan Kudarat, 2 billion hanggang 4 billion para sa Pampanga, nasa 100 million to hanggang 500 million naman para sa mga mega cold storage sa mga piling lugar. Paliwanag ni Dimesa, ang alokasyon para sa proyekto ay nasa 10 million hanggang 20 million kada kilometro, na niya ay may flexible, mas flexible kaysa sa dating uniform allocation na 15 million per kilometer. Tinawag ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na pagpapatahimik sa mga hindi sumasang-ayon ang ginawang pagpapatalsik kay dating Representative Kiko Barzaga sa Kamara. Ayon kay Congressman Erice, hindi naman nagnakaw ng kaban ng bayan si Barzaga at lalong hindi ito nagpasok ng mga kahina-hinalang alokasyon sa pambansang budget. Wala rin anyang conflict of interest ang batang mambabatas, hindi tulad ng mga contractors. Napilit na iniiwas ang imbestigahan sa Kongreso at dumalo rin ito sa mga sesyon hindi gaya ng maraming kinatawan na no-show sa plenaryo, subalit complete attendance sa record ng Kamara. Hindi kasalanan ni Kiko Barzaga kung buwaya at korap ang tingin ng maraming Pilipino sa atin. Hindi kasalanan ni Kiko kung mababa ang tingin sa Kongreso. Tayong lahat ay may pananagutan dito. Sa imaing ito, maraming aligasyon ng korupsyon. Yung ombudsman mismo ang nagsasabi, there are a lot of contractors dito sa Kamara, pero bakit hindi natin ito iniimbestigahan? Conflict of interest, anomalous budget and infrastructure, pork barrel, patronage politics using government funds, bundat ng mga political dynasties.
Ngunit sa halip na linisin natin ang ating hanay at magbago sa ating mga gawi, pinili nating magalit, mainsulto at parusahan ang mga nagsasalita. Galit tayo, nasasaktan tayo sapagkat may kasabihan. Truth hurts! Ayun, mukhang nakadali doon si Kong Egay ah. Napabilib ako doon ni Kong Egay ah. Kong Egay! Tindi ng birada niya. Tama! Sapul na sapul! Di ba siya din yung dating controversial na this house is on fire. Yan. Siya din yan. Tsaka very consistent dyan si Kong Egay, lalo na dyan sa political dynasty. At siya talagang sinusunod niya yan. Wala siyang kamag-anak o kapamilyang kasabay niyang nasa politika. Ganun sana. Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ako naman po, sa ngalan ni Katunying Anthony Taberna, ako po Kisas Habson. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga taga Mandaluyong. Naku, mukhang suswertihin kayo. Sa mga taga Mandaluyong, saan ba? Sa loob ba? Sa loob? O sa labas? Sa labas naman. Sa labas. Akala ko sa loob eh. Baka gusto nyo magkapera. Gusto nyo ba magkapera? Gusto nyo bang magkaroon ng mga goodies dyan? At syempre, yung ating medium component. Abay, lakasan na ninyo inyong mga radyo, telebisyon, o anumang gadget na gamit ninyo sa pakikinig sa DZRH. Dahil ang malakas promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity ay andyan sa Highway Hills. Aba, napupuntahan ko yung lugar na yan. Dyan sa Highway Hills. May lokal dyan eh. Dyan sa Highway Hills, Mandaluyong. Lakasan na ninyo inyong mga radyo at nang kayo'y swertehin sa araw na ito. Ang ating... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Ang ating word of the day ay... Quorum. Ayan. Naku, yan ang tamang word of the day. Quorum. Nakabuo nga ba sila ng quorum? Tama ba? Legal ba yung kanilang quorum? Ayan. Yun ba ang tamang quorum? Yan, pinagtatalunan ho yan eh. Dahil sa, ang sabi nila, ang quorum daw ay dapat 13. Sa Senado. Sa Senado. Dahil sa ngayon ay nawala na yung 2 senador, ibig sabihin hindi sila makakadalo. Ang sabi ng bagong majority, ang quorum ngayon ay 12. Engineer Tony Nanggel. Tinan mo nga naman. Ikaw ang sikat na sikat ngayon. 12. Kaya nung pumasok si Senator Cheese at naging 12, itong kabilang grupo, ayan, nakapag-elect na sila ng acting Senate President. Senate President. Pero pag Senate President talaga, ay kailangan daw majority of the whole Senate. Kasi hodang hindi ka nakakapag-perform o hindi, kung basta ilan talaga. Yung 24. Yun. Pero yung sa pagbuo ng quorum ay majority ng pwedeng umattend sa sesyon. Ito raw kasing si Senator Jinggoy at si Senator Bato ay wala sa jurisdiction ng Senado para pwersahin silang umattend sa Senado. Ganun ang paliwanag nila diyan. Kaya ang kwenta nila, sa kwenta nila 22 ano ngayon? Majority ang binibilang nila ay sa 22 senators. Ang kaya quorum kinuha nila ay 12. 12. Kaya ang quorum ay 12. Yan. Quorum, ang ating word of the day para kayo'y manalo ng medium component. Oras natin 6:34 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This time check.